kita! Halika rito! Walang hiya ka! Paano mo nagawa sa akin ito? Alam mo ba kung paano ako naghirap para mabuhay lang tayo? Pag nanganak ka, iiwanan mo rin ba ang anak mo sa akin? Kagaya ng nanay mo? 16 anyos ka pa lang. Wala ka pang alam sa mundo. Hindi pwede ito, Gita. Lumayas ka! Lumayas ka! Lola Mena, nandyan pala kayo. May tumatawag sa inyo sa telepono eh. Apo nyo daw. Sige, salamat. Tatawag daw ulit mamayang gabi. Sige na. Ano matatabi mo? Hindi ka alam na meron ka palang apo. Apo? Yung apo ko nga tumawag eh. Magtatrabaho na raw sa Dubai. Tawag swerte mo naman. Apo ka? Marami kong apo. Ikaw pala, Filomena. May ako, hindi mo sinasabi-sanin. Saan nga ba nagtatrabaho yung apo mo, ha? Sa Dubai. Pag pinadalan ako, i-blow up ko kayong lahat. Yabang naman ito. Promise! Promise! Ano mo yun? Pangalawang bis nang kumain na kanina. Kumakain na naman. Alzheimer. Asan? Parang yan, no? Ligo ng ligo. Paulit-ulit, paulit-ulit. Eh, ikaw sumipaulit. Lola Mena, telepono po para sa inyo. Hello? Lola? Si Gita to. Sinong Gita? Lola, yung apo mo. Si Gita to. Ay naku, Lola. Nakikitawag lang po ako dito kina Aling Talia. Nakakahiya naman dito. Basta bibisitahin kita dyan bukas, ha? O sige, Lola. Bye-bye.
Kita, halika rito. Lola, ito na lang natira. Ang galing naman ang apo ko. Gusto niyo po ibenta ko po yung sa inyo? Hindi ka ba mapagod? O sige, mag-ingat ka ha. Sige po. Apo, alam mo ba kung bakit Gita ang ipinangalan ko sa iyo? Opo, kasi po mahilo po kayo sa sampagita, di ba po? Pero ang tunay na dahilan kung bakit pinangalanan kitang Gita ay dahil ang sampagita ang bumuhay sa ating dalawa. Ah! Lola? Sino sila? Lola, ako to. Si Gita. Lola, ako si Gita, yung apo nyo. Lola naman. Lola, ako to, si Gita. Sorry ha. Wala ako talagang kilalang Gita eh. Sorry Sige po, La. Alis po muna ang sandali, ha? Sige po. Oh, ikaw yung apo ni Lola Mena? Kamusta? Nakapag-usap na ba kayo? Kuya, parang hindi ako maalala ni Lola. Okay lang ba siya? Ha? Naku, ganun talaga mga matatanda dito. Madali lang makalimot. Or baka may Alzheimer's na. Hindi nga nabanggit sa amin na meron na siyang apo eh. Hindi naman ako siguro makakalimutan ni Lola, di ba? Gano'n katagal ba kayo hindi nagkikita? Kuya, 5 taon lang naman yun. 5 taon. Hindi naman gano'n katagal yun para makalimutan ka. Naku, maraming iniisip yun ngayon siguro kaya hindi ka pa naalala. Alam mo, balikan mo na lang bukas. Baka maalala ka na nun. Kasi wala na siyang ginagawa bukas. Kuya, ganito. Kasi kailangan ko na palang umalis talaga. Tapos, pwedeng pakiabot na lang to kay Lola Mena mamaya. Uy, sige. Ako na bahala dito, makakarating. Tapos, babalik na lang ako ulit bukas. Sige, balikan. Bukas naman ngayon bukas eh. Sige, salamat, Kuya. Okay, sige. Ingat. Sino yan? Lola, si Samuel to. Pasok! Lola, kamusta? Umalis na yung apo niyo pero ito, may pinaiwan siya. Ilapag mo na lang dyan. Salamat!
Kaya ganda-ganda naman ang panahon ngayon. Ano naman kinaganda-ganda ng panahon ngayon? Kita mo at kainit-init, tumatagaktak na yung mga pawis Susunduin namin. ko nga ang nanay at tatay ko para mag-beach kami. Saan kayo magbibits? Sama kayo? Hindi. Bakit? Magbabalik. Isip bata ka na naman. Hindi naman masamang magbalik isip bata. Pwede pa naman Lola Mena, may bisita po kayo. Ang cute naman ng batang ito. Salamat. Lola, naaalala niyo pa po ba to? Alam mo ba kung bakit Gita ang itinangalan ko sa'yo? Oh, luway-luway! Garo nagparakaot ka na naman in laboy? Ano po ang ginigibo mo? Napo na kita magtanom. Ano po tao inawarak mo man sana po? Mabubuhay man po yan. Baka tukaon lang yan ning gamgam. Pagkatapos may warak, dahita man yan papabayaan na arog na lang yang kayan. Aarad doon liwat, tanganing matalbungan ng mga tipasi. Garo mapagal po yan. Kaipuan magigos. O di ka lang ha, tamaarado na liwat. Igdi lang po ako sa gilid. Magtagariparo ha, tabaad may Iyo alas. po.
Ay pa, dara mo po palang sa listahan mo. Iyo yaon sa bag. Tano, magibo ka na naman yung tula. Iyo po, mantang naghahalat sa imo. Sugad ka talaga sa kuya ay. Matambo na yan pa. Iyon na. Halatong tala lang mag-uran. Pag nabasa na ang daga, asin magina ang laboy, matabo ng paroy. Saan po kata kaipuhan maging laboy? Halat. Minsan, kaipuhan ta magilaboy. Nangani magtalubo sa to. Ano man na maray na tinataw sa to. Di ko po pala sasabutan. Pa! Ano na ito ba pa? Parang sirot ka. May yapot ako pa. Ano yan? Nagtitios po kita. Pwedeng sabihin na nagkukulang kita sa ibang material na bagay. Alagad, nahip na naman siya na. Dahil kita nagtitios. Sa ibang sabi, tibaad kita mismo sa sabirita ng kukulang. Tibaad kulang kita sa diskarte, sa disposisyon, sa pagigos. Duwa man lang ang dahilan kung taano ipagtios. Kapastuan kang mga igwa, asin kaugakan kang mga mayo. Mantang aki ka pa, gusto kong maaraman mo yan. O di magparasirot, tabaad magburukol ka dyan. Ano po bata sa iba may patubig? Haloy ta ng problema igdi sa to ang patubig. Kaya kada kala na beses, nagsasarig kita sa tag-uran. Garo po, may naisip akong pwedeng makatabang sa to. Garo mapagalyan no'y iniisip mo ay. Maghigos! O sige, saga na tamabanggi na. Diyan. Hugas ka mo ng kamot. Laboy ka na. Sige, laboy. Maate, maluya, asin malumoy. Anong si mong kinakasupog? Kunyaon ka sa ma, asin salo. Daay mo ba ka naaaraman ang nagiginibo mo sa kinapan? Laboy ka na kun laboy. Alagad sa baga, matambuan paroy.
aspaltong tinampo sa kalangkawan o sa imo malumoy na kababaan. Lapok ka man mabansagan, alagad misay man, dai ka mariribayan. Dai ka magsabing lapok ka lang, dai kaya kan kadaklan, ang sa imo kakayahan. Mayong ibang makakaparehas sa mga bagay na sa imong naiheras. Maging sadit man yan o dakula, iyan mahalaga sa samuya. Hello? Oo, madaling araw pa rin dyan ah. Bakit napatawag ka ng ganitong oras? Alagaan mo siyang mabuti, ha? Tumabi ka sa kanya. Hawakan mo yung mga kamay niya para sa akin. Magpapadala agad ako ng pera pang hospital. O sige na, kausapin mo muna ang doktor. Huwag mong kalilimutang sabihin sa akin kung ano nangyayari dyan, ha? Mahal mo kayo. Oh, bakit? Ano nangyari? Yung anak ko. Gusto ko siyang puntaan pero hindi madali. Dames, ik heb jullie hulp nodig. Natuurlijk, meneer Dixon. Wat kunnen we voor doen? Dat binnenstuk. Ik heb gereedschap nodig om het te maken. Mag je er even naar kijken? Nee, ik wil alleen weten wat gereedschap ligt, zodat ik hem kan maken. Ja, tuurlijk meneer Dixon. Maar als ik even mag kijken, dan weet ik wat je nodig hebt. Nee. Mag ik even zien? Voorzichtig ermee. Mag ook geen zorgen. Oh, dan is ik doos. Hij is stuk. Hij speelt niet meer. Mukhang hindi na maayos yan. Meneer Dixon, ik denk dat we ander gereedschap nodig hebben. Maar
We hebben niet hier. Nee! Geef u het maar aan mij mee, dan zal ik repareren. Dat beloof ik. Vertrouw u maar mij. Maar nu zal ik nu je kamer terugbrengen. Slaap lekker, meneer. Meneer, wist u dat ik een dochter heb in de Filipijnen? Zij is zo prachtig en heeft een mooie stem. Wil je haar horen zingen? Ja, hier, luister maar. Bahay kubo kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Mahal kita, nanay! Wat zei je dochter? Dat ze me mis en pijn mijn houdt. Maar nu is het tijd om te rusten. Vroeger kweekte ik groenten. Dat lukte niet altijd. Maar ik had er ook te weinig tijd voor. Misschien te weinig tijd. Dan kwam mijn dochter me altijd helpen. Maar ze speelde liever buiten, in de molen. Waar is je dochter nu? Ergens in de hemel. Waarom woon je hier en jouw kind zo ver van je weg? Ik ben hier gekomen omdat ik beter kan verdienen. Dat maakt een groot verschil voor mijn gezin. Hoe lang ben jij al hier? 7 jaar. Wat doe je om een plant gezond te houden? Veel water natuurlijk. En de zon. Een omarming van de warmte van de zon. Als je daar niet genoeg van krijgt, dan gaat het slecht. Dan gaat hij dood. De enige herinnering die ik nog van mijn dochter heb, is mijn muziekdoosje. Ik heb u een verrassing. Ik hou niet van een verrassing. Morgen is mijn vrije dag. Daarna zal u het wel zien. Maar nu is het tijd om te rusten. Zal ik voor u de licht uit doen? Dat kan ik zelf wel. Ik ben niet invalide. Oké. Slaap lekker.
Yan? Tingnan mo, nagawa ko na. Hello? Oh, umiiyak ka na naman. Miss ko lang kayo. Miss ka na rin namin. Kakarating nga lang namin galing sa ospital eh. Nasaan si Sana? Nandito sa tabi ko. Nay, nandito na po ako sa bahay. Kailan ka po babalik dito? Mawawala ka na sa akin. Masakit marinig ayaw ka sa adik. At di ko ron ang mabuhay siyang. Di ko na mawala ko sa piling ko. Lapas. Mahirap to lipstickan eh. Kainin niya, mahirap. Mahirap, kainin niya. Nakikita ko kaya to. Meron kang bigote na eh. Ang Santa Ana Cottage, ito yung cottage ng mga lola na kung saan dito na lang sila nag-aantay ng kanilang kung kailan tayo bawiin. So ito na yung last na cottage nila. So 39 kami ngayon na nandito. 39 bata ang nandito. Ma'am, kapag sinabi niyo po bang bata, ano po ba ibig sabihin kapag sinabing bata? Ito ay mga residente namin.
bata kasi kung tawagin namin sila. Ang best friend ko yun. Admini. Si Easter din Palaway. Si Ate. Unang, yan ang best friend ko dito. Hoy! Ingay! Maingay! Nakita ko na si Sabita. Ay, ito? Huwag mo na. Huwag mo na pansinin. Magagalit si Mami. Mamululi, lalabog na. Pero enjoy dito ang trabaho eh. Kasi maayos, pamilya. Pamilya yung hinahanap-hanap mo na. Yan! Lipat na doon! Palit tayo! Lipat na doon! Sino? Sino lipat? Sino lipat? Ka! Kailan? Kailan to? Lipat na doon! Palit na doon! Palit! Sino palit? Si Shelly, si Annabeth? Feeling namin magkaaway silang mortal. Ganun ang ano. Pero pag one time nangyari yung kay Anais na sumakit ang tiyan, tapos lumaki, nag-profuse siya bleeding, madaling araw po yun, 3 ng madaling araw, tulog ang lahat. Yung lagi niyang nakakaaway na si Onang, siya po yung nagbitbit papuntang, tumulong sa staff, magtulak ng wheelchair papuntang clinic. So yung ganun, na kahit nag-aaway-away sila, pag kailangan talaga ng tulong-tulungan. Kasi isa lang po ang duty paggabi. Bakit? Hindi kasi nama. Kasi, nanghampas ka. Nanghampas ka. Tapos umiiyak ka ngayon. Kasalanan ko ba yun? Hindi ka lang kasama? Kasi naka-line up ka eh. May damit ka actually eh. Kinuhanan ko kayo ng mga damit nyo eh. Tingnan mo oh, ponggang ano mo, medalyon. Iwan ko kung saan nakuha yan eh. Laki. Hindi ko alam kung saan yan nakuha. Kasi inaano namin sila na magkakapatid. Huwag kayong magsakitan dito. Magkakapatid kayo. Pag nagkakasakitan, tapos yung may bukol, may sugat, okay lang kung nadulas. Kaya hindi yan masadya. Pero yung buhat ng kamay, nagsasanction talaga kami na hindi pasamahin sa party. Para magtanda, minsan 15 days, 1 month, ganon. Kasi umpisa ng September, ma'am, ang dami na niyang party hanggang December. Talagang alam na nila mag-be-burn na. Tuloy-tuloy na po yan. Ngayon, magpakabait talaga sila kasi yun yung kanila, ma'am eh, party. Pag nag-iikot na pang gwardiya na may papel ibigay, alam na nila yan. Na, mami, may party. Hindi, pinapapunta lang ako sa office. Wala mong doon kalaan din. Kulong ako doon, kinukulong ako sa bahay. Huwag na akong mangingit bahay. Bakit masama ba? Alam ko naman po na dito ako nanggaling, dito ako lumaki. Hindi siya kamag-anak ko. Hindi ako talaga doon dahil hindi ko na nagugusto ng mga ugali ng kamag-anak ko dahil
may nag-adapt naman sa akin. No? Yun si Ate Rica. Kaya ayaw ko na siya. Kahit na mayaman sila, no way. Galing po sila sa ibang cottage na hindi na sila makasabay doon kasi ang iba like sa isang cottage namin sa San Ramon is mga trainable. So hindi na makasabay sa mga gawain, hindi na nag-school kasi nakita nilang may edad na. So tina-transfer na sila dito. Sa lahat ng cottage na 12 cottages, pag may nakita silang lola na, dito na po ang dala. Huwag ganun, anak. Titingnan mo to kasi nakikida yung didi mo. Oo. Pag ano, gaganyan mo to, ha? Para maganda tingnan. Nanay kami. Second mother nila kami. Kasi wala nga silang nagis ng nanay. Although may bata kami dyan, ma'am, ang problem lang is ang kuya niya, nilagay siya dito kasi ang nanay nga po is 96 years old na. So nag-decide si kuya, dahil si kuya lang ang nagtatrabaho, inilagay siya dito. Kaya lang temporary shelter, 6 months. Dinadalaw naman siya every Saturday. At nagbibigay naman siya ng biscuits, toiletries. Kaya lang, pag tuwing nadalaw si kuya, isa yan na pinaprocess ng social worker namin. Kasi pag nadating si kuya, nag-aaway sila lagi. Tapos parang ayaw siya ni kuya kausapin. Na, sige na, kainin mo na. O sige na, balik ka na. Kaya inaano namin si kuya na, paano mo siya matutunang tanggapin? Hindi mo siya iniintindi. Walang love. Kaya nagjo-joke ako na, hindi kaya si kuya for admission. Yun yung gino-joke ko na lang sa kanya. Sa Miss Millennial Philippines 2017. Ating palisaling Regal Round Base the freshness of Mountain Mineral Water. Del Forever Public Softener. Love the Print Public. Magkakadosing. Love. Yung mga sugod mahigang sa barangay. Hoy! Bago! Pag nalalaman hindi babahayan ng mga baliw, talagang nakikipag-away ako kasi hindi nila naiintindihan na ang mga mentally challenged is hindi baliw. Sabi ko, special child sila, hindi sila baliw. Hindi naman nila din yun ginusto. Kaya nga sabi ko nga, ang hirap kasi dapat na-educate din sila kung ano yung mga special child kasi talagang kinakahiya nila na hindi nila alam na ito walang mga kasalanan. Ako naniniwala ako na walang mga kasalanan itong mga bata. At pag nagdasal sila, diretso sa langit. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta na rin? Saan? Saan na din mo? Saan? Sa? Party. Ulit? Sa party. Sasayaw ka pagdating doon, ha? Yung magandang sayaw. Pag hindi maganda ang sayaw, pababalikin ni Ate Vivian. Oo. Pabalikin kita. Kailangan pagdating doon, ganda ang sayaw mo, ha? Ang hindi ko po makakalimutan yung nahilo ako na talagang talagang hirap na ako na napasandal ako at babagsak ako. Na sinalo ako ng 3 bata. Nila Emily. Mami. Tapos may speech defect si Emily eh. Ang ginawa niya, kinuha niya ang susi. Kasi nakalock na kami dito. Kasi Scorpio, hindi na ako nakapadlock sa loob. Nasa akin ang susi. Kasi baka may magtantrums, may lumabas na bata. Ganon ang sistema namin, padlock sa loob. Kinuha niya sa bulsa kong susi, binuksan, nagtakbo siya sa kabila. Tinawag niya yung house parent. Tapos, ang isa namang bata, isinakay ako sa wheelchair. Kaya sabi ko nga, Diyos ko talaga itong mga bata. Pag nagtanim ka nga ng buti, mabuti din ang aanihin mo sa kanila. Na kahit ganito sila,
pag oras na kailangan mo sila, tutulungan at tutulungan ka eh.